Ang Pilipinas ay kilala sa mayamang kultura at iba't ibang paniniwalang na ipapasa mula sa ating mga ninuno. Isa sa mga ito ay ang mga pamahiin sa lamay na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin ng maraming Pilipino. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang ilan sa mga kilalang pamahiin sa lamay, ang kanilang pinagmulan, kahalagahan at ang pananaw ng iba't ibang henerasyon tungkol sa mga ito. Ang pamahiin ay mga paniniwala at kaugaliang ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa Pilipinas, karaniwan itong isinasagawa sa iba't ibang okasyon, kabilang ang lamay. Bagamat walang siyentipikong patunay ang karamihan sa mga ito, nananatili itong bahagi ng ating kultura dahil sa paggalang sa tradisyon at sa mga aral na iniwan ng ating mga ninuno. Bago pa dumating ang mga Kastila, naniniwala na ang ating mga ninuno sa mga espiritu at sa mga buhay pagkatapos ng kamatayan. Nang dumating ang Kristyanismo, nagsama ang mga katutubong paniniwala at mga kaugaliang panrelihiyon at nabuo ang maraming pamahiin na patuloy na sinusunod hanggang sa kasalukuyan. Bagamat nagbabago ang panahon at lumalawak ang kaalaman ng mga tao, nananatili pa rin buhay ang ilan sa mga tradisyong ito sa maraming pamilyang Pilipino. Ang unang pamahiing ating tatalakayin ay ang pagpag. Ayon sa paniniwala, hindi dapat dumiretso sa sariling bahay matapos dumalo sa lamay o libing. Kinakailangang dumaan muna sa ibang lugar tulad ng tindahan o kainan upang hindi raw sumunod ang espiritu ng yumao sa tahanan. Para sa ilan, ang pagpag ay simbolo ng pag-iingat at paggalang sa yumao. Para naman sa iba, isa na lamang itong tradisyong patuloy na sinusunod bilang pagrespeto sa paniniwala na nakakatanda. Isa pang kilalang paniniwala ay ang pagbabawal sa pag-uuwi ng pagkain mula sa lamay. Kabilang dito ang mga biskwit, candy, kape, at iba pang pagkain inihahain sa mga bisita. Pinaniniwalaang ang pag-uwi ng mga pagkain ito ay maaaring magdala ng malas o mag-anyaya ng panibagong kamatayan sa pamilya. Bagamat marami nang hindi naniniwala rito, mayroong pa ring mga pamilyang mas pinipiling sundin ang kaugaliang ito bilang paggalang sa tradisyon. Ang pamahiin ay ang pagbabawal sa pagwawalis habang may nakabulol pa sa bahay. Sa halip na walisin ang sahig, pinupunasan o pinupulot lamang ang mga kalat. Ayon sa paniniwala, ang pagwawalis ay maaaring magtaboy sa espiritu ng yumao o mag-alis ng natitirang swerte ng pamilya. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga para sa ilan ang pag-iingat at paggalang sa mga ritual na kaugnay ng pagpanaw. Paniniwala sa about sa lamay, sa lula na po sa una na daghan ang mga dili pwede o pwede sa una pag naay mamatay sa pamilya, dili ka pwede maligo, di ka pwede manglimpyo, dili pwede nga maghatag at pagkaon sa silingan, dili pwede magkatakanta, dili pwede magsaba. Kay dapat lang nga maglama sa ka. Siguro wala may mali kung mutuo ka or dili ka mutuo. Basta ang importante lang na kung mo man na yung kinatuuhan, irespeto lang po na nimo, especially sa kanang mga paniniwala na inana. Pero kung dili po ka mutuo, labi na karon na syempre ako kay dito man jud ko sa kanang bag-o na generation. At some point napoy part sa ko anang mutuo ko, pero if kato na mga na sa ko ang pamilya, if kanang karon na bag-ong generation dili nila ginabuhat, musunod ra po ko. Dagang pagbag-o kay sa unang good kay traditional kay ang mga tao, ang mga pamilya karon kay murag daganag na wala nang kasunod tungod sa nakita po nila sa mga kontrol, sa mga cellphone, sa YouTube o sa mga
social media na nagkuhan po og hatag po og changes sa ilang paniniwala. Ako mapansin is kanang dili na nila matagaan og kanang halaga gani or kanang baliwalaon na lang nila ba kay ang pagtuo na nila karon nga kanang ay wala ra man na dili magtutuo kay wala man nagitudlo sa eskwelahan murag dili na nila tuuhan. Pero napadyapoy uban, di ba, na Naadya po'y nagasunod kanang kumbaga ginapass through generation katay sa ilang lola, sa ilang mama. Then naay mga mama gihapon nga ganang ginastrict gyapon na sa ilang mga bata and then ginasunod sa ubang bata. Pero naay uban jud nga kanang dili na jud mutuohan. Kaya sila nga dili na tinawad ang mga multo. Ang mga pamahiin sa lamay ay hindi lamang simpleng paniniwala. Sumasalamin din ang mga ito sa pagpapahalaga ng Pilipino sa pamilya, paggalang sa yumao at pagpapanatili ng tradisyong minana mula sa mga ninuno. Sa pamamagitan ng kaugaliang ito, naipapasa rin sa mga susunod na henerasyon ang ating kultura at pagkakakilanlan. Ang lamay, burol, pagpag, yumao, kaluluwa, malas at swerte. Ang mga salitang ito ay hindi lamang bahagi ng ating bokabularyo, kundi nagsisilbi ring tagapagdala ng mga paniniwala at pagpapahalagang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, nagbabago rin ang pananaw ng mga tao tungkol sa mga pamahiin. Dahil sa edukasyon, teknolohiya at mabilis na pagkalat ng impormasyon sa social media, mas marami ng kabataang nagtatanong tungkol sa pinagmulan at katotohanan ng mga pamahiin. Gayunpaman, marami pa rin ang pinipiling sundin ang mga ito bilang paggalang sa kanilang pamilya at kultura. Ipinakikita nito na maaaring magkaiba ang paniniwala ng bawat henerasyon, ngunit nanatili ang pagpapahalaga sa tradisyon. Sa kabuuan, ang mga pamahiin sa lamay ay nananatiling mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Maaaring iba-iba ang paniniwala ng bawat tao tungkol sa mga ito, ngunit hindi may kakaila ang naging ambag ng mga tradisyong ito sa ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang mga kabataan. Mahalagang unawain at igalang ang ating mga kaugalian upang mapanatili ang mayamang kulturang ipinagkaloob sa atin ng mga naunang henerasyon.